kayo. So I am recording this Zoom meeting, this SCE refresher course, so that if you miss anything no in our discussion, it could be you have uh, a bad internet connection, you can just uh, replay the video. Okay? So this afternoon, I am here to ano, to help you with your challenges sa SCE. Um, ang purpose po nito is so that all of us will be reminded as we start our fiscal year 2025. For those who do not know, no, One Child has a new fiscal year. Hindi na po October magsa-start, but we will start July. So July and it will end June next year. Sige po. So bago po tayo magsimula, ayan, good afternoon, magandang hapon no, maayong hapon sa tanan. I want you to write sa ating chat box. Chat box. Anything you would want to be discussed or kung may mga questions kayo, sulat nilang po sa ating chat box. So that at the end, we have meron naman po tayong agenda that as much as possible, I want you to cover those questions you wish to have clarity. Okay? So I am giving you maybe 3 minutes, no? 2:13 to just throw your questions sa ating chat box. Thank you. Ayan, so we have passed the minute mark and wala po pa rin mga questions. So I guess wala po kayong mga questions. Okay, maybe we'll reserve it for later no as we go along in our refresher course sa SCE. So by the way, this meeting is not required, no? Hindi siya required, but this is all only an invitation, no? For you to be refreshed sa ating mga SCE na mga responsibilities. Okay? Mamaya na kami mag-question kasi ask if wala kaming maintindihan. Okay. Sige po. Because some of the partners, okay, may mga partners na who are really doing well, perfect na sila, no? But this time, this to help you know, to answer all your questions and mga challenges ninyo. So again, in the agenda, we will discuss yung process, and then yung calendar, and then yung mga applications for program extension and others, no? Maybe in the others, I will discuss yung mga updates to the Fulcrum. Okay? I guess serious. Paano mag-download ng recorded para pa-review ko? I will just send it to you to your email, and meron doong link and you will just click the link. Okay? Sige po. Sige po, let us start. Let us start with ito. May prepare ako na PowerPoint.
Ayan. Ay, sorry. SCE refresher course. Ayan. Sige po. Okay. You can ask questions if you have mga along the way kung meron kayong mga katanungan po. Sige. So maybe we'll just have meron akong games after this related to our to our discussion. And I hope na you will stick hanggang sa last part. Okay? So, I will just walk through muna dun sa I think na-share na to sa inyo yung mga assumptions as we start this fiscal year, no? Um, ayan, we will send you, ayan, ang things that you will have to consider as we start this fiscal year. So, number one is, ayan, no? Your monthly shipment of letters. Sa amin pala to for a while, ha. Ayan. Ito po. Other than the SCE, kasi malapit na po ang December, again, we just want to remind everyone to schedule your Christmas party between December 1 to 7. And eto, to upload all your Christmas contents sa ating SharePoint or on before December 15. And then, eto rin, we just want to remind everyone na very important po yung closure ng ating SCE requests. Closure dun sa before the due date, no, or on the due date. And then later I will discuss itong letter shipment and our field growth plan. Okay? So proceed tayo sa ating processes. So sa ating processes, we will start with the end of month reports. Okay? So each month, during the first week, nagsisend ako through email nito pong end of month reports. So as you can see, you will receive this in your SharePoint kasi dun ko siya i-upload, and then I will notify you through email. Again, no, what you will do with your end of month reports is you will have to review it. By the way, itong color blue, this is us sa field sa PH office. Yung green is yung lighter green. Okay? So kami, we will save it and upload it sa inyong individual folders, and we will send instructions to you to your email, no? What to check, ano yung kailangan yung i-report. And then ito yung responsibility po ninyo. One of your assigned staff will check the end of month reports. Okay? Once na-check nyo po siya, if you notice sa inyong end of month reports, meron po siyang field memo pending departures, then it means that you need to facilitate it right away. Okay? Sa full crew. Kasi magre-reflect yung request. Bakit siya nasa field memo pending departures? Kasi any field memo na past 120 plus days, no, ay magpa-prompt ito to Colorado to depart the child kung wala po siyang response. Okay? So, if you found out na merong discrepancy with the list that we gave you, then you email this email and report it to Colorado. Okay? And then, kung meron pong mga discrepancies sa mga birthday, mga spelling ng mga names, gender, age, then you can fill out sa ating full crew. Meron tayong form po doon kung saan nyo po pwede makorek yung mga spelling ng mga names. Okay? If you found out na merong mga discrepancies with the amount ng support with yung sa actual na
ano namin, pag-wire ng funds sa inyo, then you email yung sila Joy and Ses. Okay? So kung wala rin naman pong corrections, then just inform us via email. Okay? Ayan. So, eto. So ito yung gusto ko na i-focus natin, one of our focus, yung mga SCE requests. So meron akong naidagdag dito. Ito po. So, yung mga SCE request, ayan. So every second Friday of the month, dati 'di ba every fourth Friday lang. Ngayon meron na pong every second Friday of the month. You will have to check your full Chrome and titingnan niyo po yung past due letters. Okay? Meron pong past due letter reports na nandun po sa full Chrome and it is being updated every second Friday of the month. So yun po yung naidagdag. Later, we will go through dun sa paano siya i-facilitate. Okay? And so, balik tayo. So, every fourth Friday of the month, ito naman po, you will have to check the following folders or apps po sa inyong Fulcrum. So, bubuksan nyo lang po si child update form, child departure form, verification, and gift photo acknowledgement every month. Every fourth Friday to check kung meron po bang mga request from our sponsors. Okay? So usually yung mga gift acknowledgement, ang due date nito is I think nasa 2 months. Yung iba nasa 3 months pa. However, yung mga child update form, verification and departure ay nasa 30 days po yung kanilang due date. Okay? So, balik po tayo dun sa continued na ito. So, continuation lang po. So, after nyo na-check itong limang to, again, you will have to facilitate on or before the due date. Kung hindi po siya ma-facilitate, ito po. So, resolution, meron po bang resolution on or before the due date? If no, then SCE staff, mag-endorse po kami sa mga PAs for any unclosed na mga request. So if you notice, just this month, to some of you, merong nag-follow up na program advisor for you to close yung mga pending po ninyo last month na SCE requests. So once you receive the prompt, si Hope Center will immediately facilitate all the past due requests until closed. As much as possible 10 days upon the receipt no or prompting from the PAs. And then once na-close niyo na po yung inyong mga SCE request, I will endorse you to finance for the releasing of your funds for that particular month. Okay? And yun na po yun. So balikan lang po natin tong past due letters. Okay? Stop po muna. Okay, for example na meron akong magandang example. Ito, para makita po ng lahat. So, sample lang po ha. Iha-hide ko lang po. Wait lang, may i-hide lang po ako. 108. Gagamitin ko po example si 108 at saka si ayan 00 108 007. No, not 208. 108 2008. Okay. So ito pong sample. Sana mas share screen. Ayan. So I want you to pay attention closely dito po sa part na to. So as you can see, ito po yung past due letter reports. Ito. So ang goal po ninyo dito is ma-update po yung information. So
Ano po ba tong past due letter report? So, past due letter report refers to list of letters na hindi po dumating to Colorado office uh, at the given due date or expected date. Let's say, for example, ito po, ito, this was expected um, May 31. Okay? So, kung bubuksan po natin yung request, may nakalagay po dito is, yung question is, has the child departed the program? So, ang sagot po is no. So, have you mailed this letter? So, kung ang sagot po is no, ayan, no. You don't need to put completed kasi hindi pa po siya na-ship. Okay? This feature is also for your monitoring. Okay? So, hindi nyo po siya i-complete kapag hindi nyo po pa po, hindi nyo pa po. Okay, so just click pending and leave it as is, no? Na ayan, na hindi nyo pa na-mail ang letter and you click check. So that in your full Chrome, you can see kung ano po yung mga letters na hindi nyo pa po napadala. Now, what if kung naipadala nyo na po ito na letter? For example, this letter, no? Sa 007. Yung due date niya, it was expected to arrive in Colorado office at April 30, no? So, merong prompting. So, bubuksan natin na. Edit. Ayan. And so, dito, kinomplete ng ating partner dahil, ayan po, na-mail niya na po yung letter. So, clinic niya yung yes. Wait lang ha. Wait, copy ko po muna tong information. Baka mawala. Baka mawala lang po. Ayan. 6. Iba sa 18. Okay. 6/18. Wait. Baka makalimutan ko. June 18. Okay. So, in this case, pag clinic niya po yung yes, okay, na-mail yung letter, meron pong lalabas na additional na mga fields, no, for you to fill out. So, ayan. The tracking ID, okay, and then kung kailan po siya naipadala. So, in this case, naipadala po siya ng June 18, yung letter. So, once napadala nyo na po, then you will have to, that's the time where you will change the status to completed. Okay? And then, ayan. It would be better if you will put yung courier na ginamit po ninyo. Let's say LBC. Ganun. Or, ano po ba? JRS or UPS. Okay? So, just put, ito, I'm sure LBC to. LBC from 007. Okay? And then click check. Ayan. Sorry, naglo-load pa siya. I will just wait. Ayan. So, ayan. So, you might be asking, Kuya Dave, how do we upload scan copies ng letters? Or when is it required for us to send scan copy? Magsisend lang po kayo ng scan copy kapag yung inyong date of shipment is ano po, I think 35 days na past the shipment date. Tingnan nyo po. So if I will click June 1, 'di ba? June 1 is more than 30 days na siya, no, from July 19. If I click June 1, meron pong lalabas sa baba. To select file, it means na you will upload the scan copy ng letter. So ito, try natin mag-upload ng sample. Ayan. Sample letter, for example, ito po. Isang sample letter. Open. Okay? So as you can see, na-upload na po siya. So once you have uploaded the scan copy ng letter, then
pwede niyo na po siyang i-save. Ayan po. So, dahil example lang 'to, wait lang i-de-delete ko po muna 'to. And then ibabalik ko po sa original date which is June 18. Ayan. And binalik ko sa June 18, hindi na po lumabas yung requirement to upload the scan copy. Okay? So you will just upload the scan copy kung meron pong lalabas sa baba na requirement. Okay? So ito, I will just save it. Ay, wait lang, edit ko pala kasi this is LBC. Lagyan ko lang po na LBC. LBC. Then save. Ayan, loading. Ayan po. So, this is how you will be able to monitor your letters na hindi pa po naipadala to Colorado office. So, in the case of 007, ito kasi napadala na po nila lahat and according sa records. Okay? So, for those of you na who might be thinking na baka meron kaming hindi na naipadala, then check your fulcrum specifically sa past due letters. I think this week, nagpadala po ako ng communication to some of you, mga Hope Centers, to some of our partners on how you will facilitate the letters. Now, you might be asking, Kuya Dave, what if, ano po, naipadala na po namin ang letters, pero nag-reflect pa rin po siya dun sa past due letter reports. So, ang gagawin nyo lang po is to just put the tracking ID and the date kung kailan nyo po sinend yung letters. Now, if it's, for example, 60 days na po nag-pass and sure kayo na napadala nyo po yung letter and wala po kayong scan copy. So, ang gagawin nyo po is you will have to print a blank template. Sinend ko po sa inyong email yung template ng ating mga letters and you will have to facilitate again the letter writing for the children. Okay? Letters are very important sa ating sponsors and once they receive a piece of letter, it increases their experience sa sponsorship, yung positive nila na experience sa ating sponsorship. Um, tawag nito. That is why very important na wag nyo talagang kalimutan to scan your letters before sending them to Colorado office. Okay? So scan your letter para ma-secure nyo po yung copy ng inyong letter. Now, if your Hope Center does not do yung scanning, nagpo-photocopy lang kayo, make sure to keep the photocopy para by the time na, for example, kasi may mga cases talaga na when you ship your letters abroad, may mga cases na yung iba nawawala maybe along the process sa transit time sa pagpadala to Colorado or even in the sorting. So to avoid para ma-solve natin yun na challenge, scan your letters before sending. Okay? Is it klaro po ba? Ayan, okay. Sige po. Wait. Balik lang po ako dun sa ating PowerPoint. Okay. So if you have questions, just ask lang po. Okay? Ayan. So that's it sa ating past due letter reports. I think alam niyo na po itong the rest, no? Itong child update form, child departure form, verification, and the gift acknowledgement. Okay. So next would be ito po. Next would be ito. Unplanned departures. So kung meron po kayong mga mga registered children and you found their
experience, challenging, and you feel na kailangan silang i-depart. So the best thing to do is ito, number one, to assess, no? Assess. I'm sure meron kayong mga assessment whether yung bata ay ano pa ba siya, kailangan pa ba niya magstay sa Hope Center? May mga cases na nagta-transfer ng place. So of course, no, talagang hindi na magsistay yun. And before you process a departure, discuss it first with your program advisor. And then they will give you advice kung you will depart na yung bata or you will think of other ways to retain sa program yung bata. Okay? Again, don't depart right away. Think of um, mga programs, no? Mga interventions. Exhaust everything para magstay yung bata sa program. Now, if kung wala na po talaga, then that's the time when you will have to depart the child sa program. Okay? I think yun lang talaga yung key sa when you depart a child, discuss it with your PA. And then the PA, magko-connect na yan sa akin. And that's the time also where you will, ano no, fill out a departure form. Based on yung discussion, talagang i-depart na siya. Then you fill out a departure form and mark it as verification. Wag niyo po munang i-complete so that kami sa SCE can review the departure form kung lahat po ba ng fields ay na fill out completely. So kung upon our checking, if hindi po na fill out completely yung forms, then we will reach out to you to guide you kung paano po i-complete yung ating form. Okay? Next. I think yun lang yung aking i-highlight sa ating processes. Ito po. Meron pa po isa. Ito. So, let me proceed dun sa ating program completion. So, not all partners na merong mga children na magko-complete this fiscal year and the next fiscal year. But let me just remind you that you need to submit ahead of time yung inyong mga program completion application. Okay? So, for this fiscal year, meron po tayong, ayan, for quarter 2, meron pong tatlong completion na sa ating program. And dalawa po on quarter 3 and 112 on the quarter 4, the fourth quarter. So ito po yung mga partners na meron pong mga completion for this fiscal year. So PH208, 02, 03, 04, 009, 011, 012, 13, 14, 020, 21, and 108. And that's for this fiscal year. July to June next year. Now, if you have plans to extend one of these children na nandito po sa inyong Hope Center, then submit to us ahead of time yung inyong OCP or Overage Completion Form. Overage Completion Program, okay? And then for next year, ito, fiscal year 2026, sa 208, meron po pa ring magko-complete 7, 02, 03, 04, 07, 09, 011, 12, 13, 14, 20, 21. Okay, for next fiscal year. That's a total of 127. So for fiscal year 2025 and 2026, kung again, no, if meron na po kayong mga kids that needs to be extended, what are the common cases na kailangan i-extend? For example, you found out na grade 11 pa yung bata and magko-complete na pala siya this year. So, ayan po. Pwede po natin siyang i-extend for next year para makomplete niya po yung kanyang senior high school. Okay? So,
Ito po, remind lang po sa lahat to submit your OCP applications to your respective PA on or before August 5, 2024. So after this meeting, I will send you the form, yung overage completion program, and then submit it to your PA para po ma-review, and then they will endorse it to Ate Manet for approval. Okay? So, ayan no, reminders to please submit ahead of time. Kung meron po kayong submissions after August 5, I'm afraid hindi po namin siya ma-entertain. Bitaw, kung meron pong mga unforeseen na mga reasons, no, then we will accept it. Pero pag reason lang po na dahil kailangan niya pang ma-extend dahil grade 11 pa siya, then mag-uusap tayo. Okay? So, ang reason behind for the advanced submission of these forms is this. We want you to be intentional in planning yung completion ng mga kids. Kasi we noticed that in the previous years, ang submission lang po ng completion is within the month. Parang bigla lang magde-decide, we will extend the child, ganito. Ganun lang. And then, once we extend kasi yung bata in the program, along with it is yung may mga questions kasi dun sa overage completion form na how will the child continue to participate in the program. So, paano po siya i-monitor yung kanyang progress. So, those questions will be answered. And by answering those questions, you are also able to plan ahead, no? Kung ano yung mga interventions nyo dun sa mga bata sa kanyang extension sa program. Okay? So I hope you understand yung aming reason why kailangan namin siyang why you need to apply for it ahead of time. Okay? So balik po tayo dun sa next natin na slide. Okay? So far meron po ba kayong mga questions? O sige po. Balikan ko lang po. Yung next po natin is yung schedule or yung calendar. Let me go po sa ating calendar. Let's see. Calendar. Calendar. Mhm. Calendar. Ayan. Calendar. So, ito po yung ating calendar for this fiscal year. I-zoom ko lang ha kasi naka by quarter po siya. By quarter. Na yan. For quarter 1, this quarter, ito po yung ating focus, no? We are in July. So, ayan. Christmas letters templates will arrive in your Hope Centers this month. Okay? This month or first week pa to ng August. Okay? Ito na yung pinakamatagal, first week po ng August. So, please expect for it and then facilitate it right away because the due for the Christmas letters will be on the on October. So, on the third week ng October, that's the time where you will have to ship yung inyong mga Christmas, sorry, wala. Ayan, Christmas letters to Colorado office. Okay? You have 3 months, no, to facilitate yung mga Christmas letters. Now, ito po. Again, Hope Centers. Ayan. Ito yung original, pero i-extend na natin to August 5. On or before
August 5. Okay? Please don't forget. And ayan, um, meron pong eto baka we will facilitate this after the Youth Congress. Kasi on August meron po tayong Youth Congress and meron din kasi tayong bagong field manual. So we will move this eto maybe after na. August, September, maybe on October. Okay? Pero ito park po muna natin 'to kasi meron tayong bagong field manual. But on August, again, there will be a Youth Congress and September meron pong Child Champions Conference. Okay? So dito sa baba is yung ayan, mga weekly na activities. Okay? And for quarter 2, October. So October, ito na po yung shipment ng mga Christmas letters. So not later than the third week para umabot po siya sa Colorado on time. And on December, uploading of Christmas contents on or before December 15. Ayan. On the third week, ayan, third quarter. Ito, this is the time where we will print the annual letters and ship it to your Hope Centers. And this is also the time the annual, hindi to letters, annual photos are now available at Fulcrum every January. Okay, every January. Later on, may emphasize lang ako. So that's for third quarter. On the fourth quarter, ito po, yung focus sa fourth quarter. Ayan, completed. Ayan, sana June pa yun. No? Hindi, July pala yan. Ayan, na shipment ng annual letters not later than third week of June. Yun po yung sa June and then completion ng annual photos and 2026 annual planning and budget. Okay? So, ayan. Ayan po yung ating mga focus per quarter schedule. Okay. So, before we end, ayan, I want to share yung challenges no na na-notice ko which is ano pa siya since we started our ano partnership no eto share ko lang ha. Okay, apat. Number one, as sa pangkalahatan no, we are unable to close yung ating annual photos and letters on due date. So, I think this is a concern dahil we have a 5 months span. Wait share ko lang. We have a 5 months span. Hindi po ba January na-upload sa Fulcrum yung annual photos and by February you receive the annual letters. And we have a 5 month span and June some of the Hope Centers, I think majority are not able to complete. Isa sa mga reasons na na-collect ko is hindi na-anticipate na yung mga bata ay school break. Okay? So, if balikan natin yung ating ito po, calendar. Ayan. So, we have actually January. So, we have a 5 month span. Ito, 5 months. To complete yung letters, annual letters and photos. So, I think that timeline is too long. Too long para hindi po natin siya ma-complete. Okay? So, I want you to mark sa inyong calendars, no? Kailan ba school break yung mga kids, no? Especially sa mga partners na who are school setup, no? Meron kasi tayong partners na school setup. Kailan sila magbe-break? So during those times, wala po kasi yung mga kids sa Hope Center. And so,
the right strategy would be to facilitate it ahead of time. January, February, March, so that by June or before June, complete na po yung ating annual photos and letters. Okay? Don't wait na magbakasyon yung mga kids. Kapag na-receive nyo na po yung ating annual photos and letters by January, facilitate it right away. So para hindi po tayo magkaroon ng ano to, um, challenge, no? To close yung ating annual photos and letters by June. So, ayan. Ayun, isa yun sa mga nakikita ko. Pero, kung nakita nyo na for example, na ahead of time, na depart na pala yung bata, then file the departure on time. Okay? Kasi meron pong mga late na pag-file ng mga departures. So, I just want to remind you to, uh, to reflect yung integrity din ng ating organization kasi these are funds from mga support ng mga sponsors. So I think it is also important na they would be informed right away no kung na-depart na ba yung mga kids. Pero ayun, I hope this fiscal year, ayan, we can close no yung ating annual photos and letters within a 5 month span. I think doable po siya. I think kaya po siya, doable po. Na ma-close po natin yun siya. Okay, so strategize, meet kayo, plan, and then strategize how you are able to close this. Ayan, number 2, meron din tayo mga 120 plus days na past due letters. So, wag nyo na po siyang paabutin ng 120 plus days. Kasi, pag aabot po siya ng ganong span, Colorado will automatically depart the children. You might be asking, Dave, bakit hindi pa na-depart? Sobra ng sobra. 6 months na. It's because I've pleaded with them na hindi mo na i-depart because we will facilitate it. Okay? So, I requested na hindi mo na siya i-depart. I requested na until August. Dapat ma-depart na yan siya. Pero, ayan no. So, I encourage you to please close lahat mo ng 120 days past due date na letters. And hopefully, wala na pong aabot ng 120 days plus. 120 days plus is 4 months. Okay? 120 days is 3 months. Masyado na po siyang mahaba for letters not to be facilitated. Okay? Ito, isang challenge din is merong mga hope centers na they don't scan the letter copies. So, please again, scan your copies ng mga letters so that pag hanapin po siya ng Colorado or meron, in case na mawala, meron po tayong maibigay na scan copies. And once you have a scan copies, you no longer need to facilitate a new letter para po sa bata because that's double work on your part, no? Kaya very important to secure a scanned copy. Ito, number 4. Merong mga hope centers na nag-share sa akin about high cost of letter shipment. Okay, may good news ako. Let's talk about it. We are thinking of how we can help you. Especially, no, okay, ano to, especially to those hope centers na maliliit yung number of children. Merong mga hope centers sa atin na 130 plus kids, 100 plus kids. I think kaya naman po ng yung mga funds. Pero meron po tayong mga hope centers na mga 40 kids and below, and talagang the cost of shipment is very high. Okay, so we will reach out to you sa mga hope centers, no? And we will facilitate a plan. So we could help sa um no, argument yung cost ng letter shipment. Okay? So, ayan. Meron po kayong questions? Questions?
Ayan, meron po kayong mga questions? Sir Dave, Yes. dili siya question pero pwede pa-ask lang og kaniang copy, dili siya in a video ba katong yung file document atong calendar Okay, para ma-keep sige. track pod me. Okay. So I will, after this, I will send you the OCP, the calendar, the PowerPoint. Hindi ko na diniscuss lahat ng processes. Yung mga major lang, yung SCE request, yung past due letter reports, and the overage completion. The other processes ay nasa PowerPoint and you will just have to review it. Okay? Sige po. Meron po kayong mga questions or is there anything you want to share na challenging on your part sa Hope Center? So I can help you. Okay. Yun po yun. So I can help you. Okay? Sa mga partners po na alam ko merong ito ha, isa sa mga reason siguro ha, most probably I think no, yung reason kaya merong mga SCE request na hindi nako-close, it's because lahat ng SCE na mga responsibilities is may isang person lang ang nagfa-facilitate. Isa or dalawa. So, it needs a team, okay? It needs a team. Kailangan nyo ng structure. Who does this? Who does that? Sino ang in charge sa letters? Sino ang in charge sa fulcrum? Sino ang in charge sa pag-take ng pictures, okay? Kung naiisip nyo, parang ang hirap naman, ilang years na hindi pa rin namin siya na-master. Yung ibang partners din natin ganyan, pero it is doable. Kaya after this, I want to shout out yung mga partners na yung na-master na nila yung processes ng SCE. You can learn from them, pwede nyo silang i-chat, no? Paano ba nila ginawa? Okay? Wait, may mga question pa dito. Bakit po quarter 1 na, tapos kami, tapos na FY? Ano yun, Lan? Hindi ko na-gets, Lan. Hindi pa kami tapos sa FY. Hindi pa kayo tapos sa fiscal year. May mga Lan, backlogs kayo. Ano ba yun? Ayan, so, bagong I mean, di ba, September pa kami mag-end. Bakit mag-end na? September pa pala. September pa ba? Hindi, bago na tayo fiscal year. Pero Pero yung, sinabi niyo na? Nag-communicate na kayo na ano? hindi pa ba nag-communicate sila? Ate Hindi Mel? pa. Hindi pa. Pero ayun, no, coming from my mouth, we have started a new fiscal year. Pero wala naman pong nagbago. The schedule is the Nagulat po same. kami. Wala pa kami annual plan. The processes is the same. Yung annual plan nyo will continue until September. Yung as is. So, And SPE lang yung quarter 1 na? yeah, SCE lang. Actually, ano pa rin siya. Sa amin din kasi sa mga staff, yung aming annual plan, mag-continue pa rin siya hanggang September. Pero the fiscal 2025 na plan, yun na yung October, November, December, second quarter na siya. Pero we are in our first quarter ng fiscal year. The plan is the same hanggang September, but we are still, nasa na po tayo, first quarter ng ating fiscal year. Paano Okay. yung mga nabulin pa namin? Pasok na siya sa quarter 1? Paano yung mga gagawin namin July, August, September? Okay pa rin yun, continue pa rin siya. Ang isipin nyo lang, yung label lang ng schedule yung na-change. Yung gagawin nyo, walang nagbago doon. Walang nagbago doon. Hindi, Okay? meron nagbago. Nagbago doon. Nahihirapan yung yung brain cells ko. Ay, alam ko Lan, bakit Lan? Dito si Lani, kinagato ng pusa eh. Kahapon ba or kanina Lan? May effect pa yung anti-rabies.
Okay, balikan ko lang yung calendar share ko lang yung calendar. Sorry na. Okay. Ang nagbago lang po ay ano, as you can see, quarter 1. I think this is the same no with your schedules. Yung nagbago lang, ito lang. Yung June 2025 pa naman tulan, ito 2024. June 2025 to, ayan no, FY 2026 annual planning. Kaya hindi ko muna sinama dito yung, ayan no, if you notice, walang planning for FY 25, di ba? Dahil sila at yung inyong PAs ang magpa-facilitate niyan. Okay, kaya hindi ko siya sinama dito muna. So as you can see, walang nagbago. Okay, wala pa nagbago. Maliban lang dun sa planning nyo ng FY 2026, which is sa June pa naman siya, 2025. Sige, kunarin din namin narinig. Pero we will make an announcement, no? Yes. Na nagbago na yung fiscal year. And si One Child, marami din siyang changes. If you notice sa mga partners natin, wait lang. If you notice no, wala masyado tayong adding of children. Kasi si One Child is transitioning to Bridgely. Wait, ito ha. Share ko lang yung email ni, sana yung email ni Megan? Megan. Ito. As part ng announcement. Babasahin ko po Kasi nag-ask ako kay Megan, kamusta yung ating field growth, yung adding of children? Sabi niya, babasahin ko po. Hello David, thank you so much for your email and for asking about this. At this time, any growth for existing Hope Centers will be processed sa fulcrum. So lahat po ng adding of children ay sa fulcrum po pa rin and in our existing system. Like any other request. The request of those children will depend on need and will request children as we were able to. Ang ibig sabihin nito, yung pag-add ng children ay manggagaling sa Colorado po yung request, no? Kung meron po silang nahanap na sponsors who are willing to sponsor children, new children sa Philippines, then they will inform us. Sabi niya, we are having a very slow quarter for child sponsorship services. So, for quarter 1, wala pa tayong growth. Okay? Dahil very slow yung sponsorship services. Kasi nagta-transition tayo to Bridgely. So, I do not think we'll be requesting any children this quarter. My hope is quarter 2 will pick up and we'll be able to request more children that time. Pero, hindi pa to sure. Depende pa sa kanilang sponsorship services. Okay? As soon as we are able to request children from the Philippines at existing Hope Centers, we will let you know. These children will not be registered in Bridgely. So, sa Fulcrum pa rin. Pero for brand new Hope Centers, the goal is to launch in Bridgely. Okay? Ang wino-workout lang nila Colorado right now is ito. At this point, we aren't able to open Hope Centers with international partners because we are still working through the financial details of transferring money without foreign exchange fees. So, yun pa. So, yun yung wino-workout ng organization ngayon. So, everything slowly will be transferred to Bridgely. Kaya, nagkakaroon ng delays to the adding of children. Ayan, okay po. Sige po, meron po kayong mga additional questions? Ayan, sa chat, Sir Dave, anong age po ba dapat magtapos ang bata sa Hope Center? Anong age dapat? Depende po per Hope Center yan. Kasi, for example, may mga Hope Centers po tayo na yung design nila is school. So, yung school nila is only, for example, limited sila to junior high. Yun yung design nila. So, upon their application with One Child, ang napag-agrihan is they will finish the program hanggang junior high kasi yun lang yung ma-provide ng ng school for them. So, yun yung age na magtapos yung bata.
For the rest of the Hope Centers, as much as possible, is makapagtapos siya ng senior high. Okay? Tapos ang bata ng Hope Center. If your Hope Center, for example, if you're a school setting, tapos wala kayong senior high school and maybe you want the kids to finish until senior high school, then you create a program, no, na paano nyo ba sila masusupport hanggang senior high school. Maybe you will enroll them sa ibang schools, pero make sure you will also have your holistic programming for them sa mga bata. Okay? So mga regular Hope Centers, ayan no, as of now, hanggang senior high school yung age na magtapos. Some of the Hope Centers, ito yung strategy nila. They are saving up for the college education of the children. So, part ng funds, no, ay sinisave up nila for college. Meron silang dedicated na account for it. And, ayun, na-expense out siya because tinatransfer dun sa bank account na yun. And it is also, meron nyo siyang agreement with the parents, no, na they are saving up money para sa college ng mga kids. Okay, so actually, it really depends sa program design po ng Hope Center kung kailan po magtatapos yung kabata. Meron din tayong mga early completions na mga kids. Let's say, for example, the children, dahil makapag-provide na yung parents nila and let's say, nakapagtapos sila ng junior high, hindi na sila nag-senior high, mga ganong situations and kaya ng parents nila, pwede po natin yun siyang i-apply as early completion ng mga kids. And, ayan, we will, accept early completions for those kind of cases. Sige po, meron po pa kayong mga questions, additional questions? Yes, sir. Mayroong hapon, sir. Ask ko lang, sir, no? Mayroong hapon. Ask ko lang, sir, if... May I ask, sino po si Opo Reno? Ako po, Pastora Jeneline po. Pastora. 111. Okay, Pastora. Ask ko lang, sir, if pwede ba kami magdagdag ng nagamonitor ng aming fulcrum po? Pwede po kayong magdagdag ng staff na mag-monitor ng full crew? Opo. Personnel po na mag-monitor ng fulcrum po namin. Yes, Pastora. Pwede po kayo na. It's your decision po sa Hope Center. Pero I think dahil po, 'di ba, may username and password, may mga information ng kids sa Fulcrum na you will really have to have an agreement with them na the username and password ay talagang ikikip nila within them and not be shared with others. Limited lang po yung may access to Fulcrum. And ganun po, Pastora. You can have as many as you want, no? Basta it's not... Yun lang yung user's name niya, sir? Yun pa rin yung user's name niya po? Yes. Yes po, okay. Pastora. Same username. Kasi po si Fulcrum, you can open Fulcrum using multiple devices simultaneously. Sa cellphone, sa laptop, computer, pwede po, Pastora. So, ayan. So, I think yung ni Pastora, so that marami po ang pwedeng mag-help, no, to facilitate. So, pwede po siya, Pastora Jeneline. Yes, thank you po. Thank you po, Pastora. Sige po, any more questions? Okay, follow-up question po, sir. Yes. Sa amo, sir, baka itong imong gisend kagahapon, wala na, kahitabo gyud ba di ay gyud nga naay mga letters nga dili namo madawat? Ana ba? Mahitabo ba nga naay letters na dili ninyo madawat? Yeah, tapos moabot na ang iyahang due date, sir, para sa atong imuhang gi-note sa amo
Mhm. Second time around na mo yan ni sir baon niya. Mahitabo gyud ba di ay gyud na siya sir? Sa ako ang pastora na ay few cases na anay mahitabo na ana. In that case, pastora, Opo. ang inyong himuon ay pastora itagalog lang nako ha, okay lang para masabtan sa tanan. Sige po. Okay. So yung question po ni pastora is this. Is there a scenario where you will not able to receive a letter template tapos hinahanap siya ni Colorado office? It happened, meron pong case na ganun pero hindi po siya common. So in that case, ano po ang gagawin ninyo? Number 1, don't panic. Okay? Don't panic. Kasi hindi niyo naman kasalanan. Okay? Hindi niyo kasalanan. Don't panic. Pastora, okay lang mag-sample po ako sa inyong fulcrum? Sige po. Okay. Sige po sir. Okay. Don't panic. Okay? Ayan. Dahil it's not your fault. So, ang niyo para hindi kasi ito hindi niyo namalayan, 'di ba? Umabot siya ng 120 days. Yes, sir. You can see na hindi niyo siya na-receive, 'di ba? The next month past 30 days kasi magre-reflect po yan siya dito. So ang gagawin niyo lang, click niyo lang po, for example, itong particular na letter po na ito. Click niyo lang po siya. Okay, edit. And then, has the child departed the program? Just say no. Have you mailed the letter? Just say no. And then, you put sa field comments. We have not Okay. received this letter. Ganun lang po, pastora. And the child will not be departed. Ang gagawin nyo lang po, i-facilitate nyo lang po yung letter pa rin ng kids. Yes. And then, by the time na ma-okay na po siya, then, i-encode nyo po dito yung, for example, na mail nyo na po. Encode the Yes. tracking ID and the shipment date. And then, i-delete nyo na po tong field comments. Pwede nyo po isulat na we have facilitated the letter. We have already or pwede po facilitated the letter. Okay, ganun lang pastora. And then you will check completed and then okay. Pero in this case pastora, kung hindi nyo po kung hindi nyo po siya na receive, just click have you mailed? No, and then ito field comments. We have not received this letter. We will facilitate it this month. Ganun lang po pastora. This Okay po. month or next month. Ganun. Pero wag next month. Okay. And hindi po ma-depart yung kids. For this example, kung hindi nyo pa, wag nyo po siyang i-complete, pastora, kung hindi nyo po siya na-send. Yes po sir. Thank you. Pending nyo lang po siya and then with the remarks and then click ito pong save. Okay? Okay po sir. Ayan. So, I hope it is clear. Thank you, pastora, sa question nyo po. Yes, Lani. Yun. Save ano tag dito. Share ko lang yung kagaya sa tanong ni pastora na experience ko siya during pandemic. Nung nasa pa tayo, sa SharePoint, hindi pa sa Fulcrum. Meron kaming ganyang experience na merong nire-request na letter ng bata na sinasabi pending namin ng 60 days na hindi pa namin na ako comply. Pero kagaya niyan, wala ding letter na na dumating. So ang ginawa ko, pinagsulat ko yung bata. 'Di ba? Every month may dumadating naman kasama na blank na acknowledgement letter na ganun. So ang ginawa ko, pinagsulat ko yung bata sa sponsor niya. Tapos nung following month,
in-update ko na tapos na siya, nawala siya. Nawala na siya dun sa List. sa list. So feeling ko, minsan naliligaw din yung ibang letters eh. Kaya hindi nakakarating. Yeah. Nangyari na yan sa amin na napunta sa ibang Hope Center, tapos pinadala na lang sa amin. Or minsan, may mga letters din na dumadating sa amin na hindi sa mga bata namin. Kaya sinisend namin kung saan Hope Center siya papunta. Feeling ko, minsan, ganun yung nangyayari. Kaya hindi nakakarating sa atin. At merong record sa kanila kasi nga, naipadala. Kaso nga lang, hindi nakakarating sa atin. So, yun. Ganun po yung ginawa ko. Ay, thank you, Lan, for being resourceful and helpful sa concern na ito. Ayan, no? So again, kung may mag-reflect man, no, sa inyong past due letter report and you notice na, hala, ito na letter, hindi namin na-receive. Yun na po yung gagawin ninyo. Just mark it, lalagay nyo lang po sa field comments, we did not receive this letter. Okay? Yes po. Sino po ba nauna? Sige, ladies first. Ma'am Tere. Teacher Tere. Hello po, Sir Dave. Question lang po about sa mga letters yung pagpapadala. Kasi di ba po, first time pa po namin nagpadala ng letters from Malungon, direct na to Colorado, dati dadaan pa ng Manila. Kasi po, necessary po ba na every month talaga magpapadala kami? Kasi minsan sa isang buwan, 2 letters lang yung tapos ang mahal po ng bayad ng career. Mahal naman. Oh, mahal po. So, 2 lang na letters. So, ipapadala namin. So, mahal. Kasi first time ko, mahal pala talaga. Kasi yung okay lang yung annual letters kasi nga marami naman siya. Marami naman. So, more than 1 kilo, okay lang. Pero pag 2 lang, 3, pwede ba ipunin na lang namin at least 2 months? In your case, Teacher Tere, kasi sila Teacher Tere, madami to silang kids. I think kaya siya ng inyong funds. Okay. So, yun lang ko. You can just send it every month. Okay po. Pero we will talk about it, Teacher Tere, because we are considering maybe we will designate a time, no, na you will ship your letters to, pinag-iisipan namin, to the field office, sa amin ba? And then kami po ang mag-ship. So let's say, for example, for this month of July, sasabihin namin, okay ha, on or before July, sa July 22, ay magpapadala kami ng letters to Colorado office. So, it's up to you, no, kung you will send ahead to us para by July 22 ay ma-include namin sa shipment yung inyong letter. Kasi I think ang padala ng LBC, for example, I think 165. 170 na po ngayon. Nagtaas na sila. 170 na. Ayan, no? Opo, Ganun yung 170. price. So, lower. Pinag-iisipan namin siya kung we can have it ganito na setup, no, para maka-help kami sa mga partners dahil sa very high cost ng shipment, especially to those partners na maliliit lang yung children, no. May mga partners na 40, meron 19 kids. So masyadong mabigat, no, if it's done every month. So actually we will reach out, no, we will solve this for this month and we will send you, no, yung aming resolution sa challenge po na ito. Okay? Thank you po. Thank you. Thank you po, Teacher Tere. Pero sa inyo, Teacher Tere, dahil marami kayong fans, for the meantime, pwede niyo po siya ipadala every month. Sige po. Thank you, Sir Dave. Okay. Yes, Brother Charles. Hello po, good afternoon. Yes po kuya, meron lang po akong tanong. About po sa
chinat niyo po sa akin noon na mag-re-upload ako ng pictures Yes. ng annual letters. Saan po ba doon ipupunta kuya? Kasi upon checking ng Fulcrum, tiningnan ko po sa past due letters, wala naman pong nagre-reflect dito. Ay, hindi yun siya. Ano ba yung na-chat ko sa iyo, Charles? Wait ah. Ah, Annual Annual letter po. letter ba? Hindi ba photo? Annual letter po. Ano? Sorry, na-switch ko lang. Annual photo po yun. Ah, Ito ha, pakita ko lang. Annual photo. PH 211. opo. Wait lang, naglo-load pa yung aking Fulcrum. Ayan. Share ko ha. Share ko sa ating screen. So, ito po. Ito yung ano niya, Brother Charles, yung kanyang photo comment. If you notice, di ba, na-complete mo na to before. Tapos ngayon, bigla siya nag-pending. Dahil sa photo comment, ito. Photo cannot be used because it is the wrong format. We cannot open it. Photo must be JPEG format. Please upload and ensure it is JPEG format. So, re-upload mo lang siya. I-convert mo lang siya to JPEG. And then, i-complete mo na. Submit mo na. Sige po. Okay? Sige. Thank you po. Thank you po, Brother Charles. Yes, Lani. Nakataas ang kamay ni Lani. Sorry, hindi ko pala naibaba. Di ba? Okay. Okay, thank you, Lan. Si Teacher Tere din, I think hindi niya pa nababa. Okay, sige po. Meron pa po kayong mga questions. Ayan. Sige na po, itanong nyo na po habang may ano tayo, may time. Sige. Ayan. Sige. Ito lang po, emphasize ko lang. When you submit your overage completion form, ito example ko lang sila Gladys kasi very good tong pagka fill out. Fill out nyo siya with all the details. Ayan o, reason for extension. Ito yung sample. Child is currently grade 11 and has one more year to complete her senior high school. We believe the support she receives from the Hope Center helps her continue and finish her high school. Her parents don't have stable jobs. Her mother is unemployed while her father is a private property caretaker. Her plans to pursue college education will be Bachelor of Science of Information Technology and a scholarship from a private company will support her. So ayan mga questions. Will she be attending a boarding school? No. How will the Hope Center monitor the progress? Ayan, sinagutan po nila. No? And then how will the child continue to participate? Ayan din. They have provided the details sa kanilang OCP. So please be detailed sa inyong OCP. We don't want copy-paste na OCP. Kung copy-paste po yung information, most probably ano lang siya. It's not intentional. Okay? So please send us ahead of time your OCPs. Sige po, meron po kayong mga additional questions. I think we have covered na po lahat. Just to refresh everyone. Okay? So, can we resolve, okay? For this fiscal year, can we resolve na all the annual letters and annual photos ay ma-close by June 2026? 5 months pa na, 6 months pa yan. 5 months and a few days na konting days na lang, magsi 6 months na. Kasi I don't see any compelling reason na aabot siya ng ganung kahaba. Okay? So, wag kayong ano ba yun?
Huwag niyo isipin, mahaba pa yun kasi 6 months. Kasi yun yung reason kaya hindi siya nako-close. Yung ating mga um, annual photos and letters. Okay? Before we end, meron akong activity. No? Activity. Ano to? May prize to, may prize. Game to game. Game. Okay? Ready na kayo? Hindi sila ready. Ang ready, please thumbs up. Thumbs up sa mga ready. Okay, madali lang po ang ating game. Yung game po natin is to just guess no the picture. So the title of our game is Zoomed In, Zoomed Out. Alam niyo po yun? Zoom in, zoom out. Di ba may trending yan before sa TikTok? Yung zoom in, zoom out. Sinong sumayaw nun before? Tumawa si Faith. Wala po kami. Bini po. Bini. Hindi po Di kami ako marunong updated sa Bini. Okay, so ito. So, easy lang po yung gagawin ninyo. Meron po akong photo na i-share no, sa ating screen. Wait lang Make sure ko lang na hindi nyo makita yung ano. Ito, magsasample tayo Sample. Sample. Ayan. I-zoom ko siya and then you will guess kung ano to. Okay? Ang mechanics is paunahan. Paunahan ng guess. And then, you will just type in our chat box yung inyo pong sagot. Clear? Clear. Sige. So, ito po. I-share screen ko po May price to. GCash. GCash. Okay? Ayan. Guess the image. Chat po sa ating chat box. Naka-zoom in to Guess nyo. Hindi kayo magsusulat. Sila nagsusulat sa screen. Jess. Ayan, hindi kayo magsusulat. Ayan. Guess yung image. Semento. Okay. Zoom out ko paunti-unti. Wall. Mali yung semento and wall. Ano yan? Tree. Mali. Tree. Mali pa rin. Elephant. Ayan, nakuha na po ni Ate Dayan. So, it's an elephant. Okay? So, trial? Trial yun, trial. Nagets niyo na po yung game? Okay, sige Military uniform. Okay, paunahan Paunahan. Sige. Share ko po yung next image. Siyempre, i-zoom in ko muna. Okay, ready? Guess. Panda. Nope. Zebra. Nope. Cow. Wrong. Cow. Wrong. Cow is wrong. Dog. Globe. Wrong. Map. Wrong. Specific. Specific to Peacock, Dalmatian, sheep. Philippine map! Ayan, tama si Jai. Sino nakauna? Si Jai. Ayan, 1 score for Jai. Ayan, it's the Philippine map. Okay, stop share ko muna Wait, gagawa muna ako ng score. Jai. Sino to na Jai? Jai. Jai. Jairo. Si Jairo. Okay. Yate. Anong Yate? Yay. Ayan. Philippine map. Okay. Next image. Ayan. Next image. Flag. Specific. Ano na flag? Netflix. Specific to Philippine flag, German flag, Algeria,
China, Japan, no? Poland, Philippines, Japan, India, ano? South Africa, no? Isa to sa mga countries ng meron si one child na operations. Kenya, Jamaica, wrong. Nigeria, wrong. Ayan. Anong flag yan? Bilis, Google, Google, Google. Zimbabwe. Ayan, tama. Zimbabwe, tama si Jai. Oh, 2 points na si Jai. Hala, 2 points na. Jai got 2 points. It's Zimbabwe. Yay. Tuwang-tuwa si Jai. Next image. Wait lang, hindi pa naka-zoom. Ano ko to i-zoom? Hala, ayaw na niya mag-zoom. Wait lang ha. Close ko lang po. Nag-error. Ito, walaan nyo to. Ayan. Guess the image. Carpet, meat. Bulldog. Wrong. Pants. Skin. Wrong. Chocolate. Wrong. Wall. Wrong. Ayan. Curtain. Wall. Wrong. Mat. Bible. Tama, Bible. Tama po si Ate Dayan. Okay, we have 1 point from Ate Dayan. Sige. Rag. Hindi po. Rag. Ayan. Sulat ko lang po sa ating score. Ayan. Marami pa to. Hanggang 10 ito. Okay. Stop share ko po muna. Next image. Ba't ayaw? Ay, sorry. Nalobat yung aking ano. Nalobat ang aking mouse. Sige, wait. Hanapan ko ng paraan. Ano ba to? Ano ba to ma-zoom? Hindi ko alam. Hindi mag-zoom gamit yung trackpad. Okay. Wait ha. Ayaw. Ayaw niya. Okay. Since nalobat na aking trackpad, aking mousepad, we have a winner. Okay? Congratulations. Congratulations to Jai. Meron naman nalo kayo ng 200 GCash. Okay? Just send me your pang-snack mo. Okay? So, ayan po. So, dito po meron pa akong final remark. So, actually, yung game natin, somehow ang ano ko doon, realization is the small things that we do, no, yung mga the letter writing, update ng mga information ng kids, annual photos, those are the things na we see, no, yung nakafocus tayo. But if we zoom out to the bigger picture, we also have our sponsors, other stakeholders, the One Child, mga child champions, and we all contribute, no, dun sa experience ng bata, ano. Again, we are a global community of child champions. So, kung naisip nyo na napapagod na kayo sa mga ginagawa nyo sa Hope Center, no? Very simple, even sa pag-feed ng mga kids, pagtuturo sa kanila. Yung bigger picture is you're doing it for God, no? God is glorified, God is watching. And God is, natutuwa siya sa ginagawa mo sa pag-serve sa kanya sa Hope Center. So, before we end, I just want to give a shout out. A shout out doon sa mga partners natin na masasabi ko na
they have truly mastered yung ating SCE. Okay? Ito ha. Ito yung consistently na-close nila lahat ng request sa Fulcrum for fiscal year 2024 and na-close nila yung annual letters. Number 1, no? Si Pastora Beth. Pastora Beth, thank you. Daan Bantayan. Ayan. Sa Visayas, yung mga nakakomplete. Ito pa. Panayanon Bukidnon. Sila Pastor Edwin. Ernesto Coaching Hope Center. Sa Mindanao, Oikos team. Ayan, congratulations. At saka Panuraon sila siya. PH 110. Sa Luzon naman, I want to also acknowledge yung work nila sa SheWorks. SheWorks, thank you ating mga Amazona. Our mighty women, no, sa SheWorks. Ayan, na-close nila lahat. And then we also have ito, sila Brother Charles. Thank you Brother Charles at na-master nyo agad yung ating mga paano i-facilitate yung SCE. So, this is also my time na to also encourage yung mga iba na if you think na hindi kaya i-close yung mga items, you can do it, no? Kaya nyo po yan siya. You just have to have a system, a structure, and that works, no? A system, a structure that works sa pag-facilitate po nitong mga SCE requirements. So, wag niyo pong solohin yung work. You have a team and I know na kayang-kaya niyo po yan. You can mobilize your champions to do the work sa inyong Hope Center. So, ayan po, maraming salamat po sa lahat. I know na you are really working hard in getting all of this, no? Hindi lang sa SCE, but also you also have mga responsibilities at home, sa church, and your families. We all do, no? And I just pray that the Lord will continue to sustain all of us and inspire us, no, always sa mga ginagawa po natin in serving Him. So, before po tayo mag-close in prayer, pwede po open po tayo ng cameras and magpipicture po tayo. Okay? Ayan, no? Ayos-ayos na po ng buhok. Ka-lipstick. Si Ma'am Rona. Ayan. Sige, ayos-ayos po ng buhok. Meron po kayong 10 seconds. Ayusin yung buhok nyo. Ayan. Sige po. Dalawang picture po ha kasi hindi po kasya sa screen. Sige po. In 3, 2, 1, smile. Ayan. Save ko po muna. Ayan. Okay, another one. In 3, 2, 1, smile. Ayan po. So, wait lang. Layo. Ayun. Sige po. Thank you very much. And pwede po natin i-request si Pastora Beth to close us in prayer. Okay, let us pray. Mahal na mga langit nun, napasalamatan tayo kami mo Ginoo. Lahaton ng aming gisangan sa among mga abaga, ng Diyos. Masayad kami na ikaw mahimaya ini, ikaw malipay ng tanaw ka namo, nagatiman sa aming mga kabataan. Salamat Ginoo sa mga child champions na adunay gugma sa pagbuhat sa among mga buhaton. Salamat sa among professor karon nga kahaponon Lord sa knowledge na tungod sa pagbuhat ng among mga buluhaton sa Fulcrum.
Lord God, amo kami pasalamatan tungod sa wisdom and guidance, Lord, na inyong gihatag ka namin. Thank you so much, Lord God, and we commit everything unto you, Lord Jesus, to these things, Lord, that you have entrusted to us. This we ask in Jesus' name, our Lord. Amen. Amen. So thank you very much. Jai, chat mo ako, Jai, ha? Chat mo ako for your GCash number. Thank you very much. May questions kayo, chat nyo lang po ako, okay? Kulitin nyo Thank you, ako, Sir Dave. kulitin nyo ako. God bless. Bye-bye. Salamat po, Sir I'll send you the Dave. recording. Bye-bye. God bless.